Nagabono nga ako ng aking mga pananim, nag-harvest ng puso ng saging at gumawa ng balag para sa team kong sitaw. Good morning! Isang magandang araw po sa ating lahat. Nagbabalik ulit ang inyong nag-iisang Eredera. And for today's video mga kaago, may samahan nyo akong mag-abono ng aking mga pananim dito sa Hacienda Gabriela. So, bali ang una ko nang ginawa dyan mga kaago, may pinagtatanggal ko na nga itong mga tumubong damo dito sa gilid ng aking tanim na ampalaya. Yan kasi yung mga sumisip-sip ng nutrients na dapat ay para dun sa aking halaman. Ayan, so ang una kong nilagay dyan mga kaagom ay tag-iisang kutsara ng urea. Urea nga muna dyan yung ilalagay ko mga kaagom. Then after 2 weeks or 3 weeks ay lalagyan ko na siya ng complete fertilizer. Complete fertilizer bang tawag doon? Ay basta, complete. Oo, yun. Tapos, at pagkatapos ko nalagyan ng abono yung tanim kong ampalaya mga kaagom, ay sinunod ko naman itong tanim kong upo. Magaganda na nga at madalapad na itong dahon ng tanim kong upo mga kaagom, kaya niyan nilagyan ko na nga din dyan ng fertilizer para na sa ganun ay yumabong pa ito ng mas maganda. Ayan, pagkatapos ng upo mga kaagom, ay sinunod ko naman itong tanim kong talong. Lumabas na nga din dyan yung pangatlo niyang dahon, kaya ayan, nilagyan ko na nga lang din dyan ng urea. Ang arte naman yung urea. Ayan. At nang matapos na ako sa pag-aabaw ng mga kaago, may dumako naman ako dito sa taniman ko ng saging. Kasi yung puso ng saging na tanim ko ay hindi na masyadong maganda yung nilalabas niyang bunga. Kaya hiniigit ko nang tanggalin yung puso para mapakinabangan ko pa. At yung nutrients ng mismong puno ay mapunta na lahat doon sa mga ibinunga niya. Bali, 6 na sapat din yung binunga niya, kaya okay na yun. Medyo hirap nga ako sa pagtatanggal dyan mga kaagom dahil dito sa sanga ng atis. Ayaw ko namang putulin kasi madaming bunga. At nung makuha ko na nga yung puso ng saging ay tuwang-tuwa ako mga kaagom. Tiyak may pang-ulam na naman ka. Kinahaponan nga dyan mga kaagom, may nagumpisa na akong magbuhat-buhat ng mga kawayan na gagamitin ko sa paggawa ng balag ng tanim kong sitaw. Medyo marami-rami nga dyan yan at mga mabigat-bigat din. Pero kere lang, kaya ko yan. Nilagyan ko na nga lang din dyan lahat ng mga kawayan ng tusok para nang sa ganun ay mabilis itong maibaon. May baon sa lupa. Ayan, so pinagtutusok-tusok ko na nga lang dyan yan dito sa may lupa katapat nung mga tanim kong kahit nga wala kang gamit dyan na bareta mga kaagong, basta basa yung lupa at natulisan ng maayos itong mga kawayan ay tiyak na babaon ito dito sa may lupa dahil malambot lang. Bali, 4 na hilera nga yung tanim kong sitaw dyan mga kaagom at kada hilera ay naglalagay ako ng 4 na poste para mas matibay. Habang nga naglalagay ako ng poste dyan mga kaagom ay biglang bumuhos itong napakalakas na ulan kaya sumiling muna ako dito sa dating kulungan ng kambing para magpalipas ng ulan. Fast forward nga tayo dyan mga kaagom, hindi ko na nahintay kahapon na tumila yung ulan kaya umuwi na ako. At kinabukasan tinuloy ko na nga itong ginagawa kong balag. Bali, hindi ko na nga na-videohan na nilagyan ko ng kawayan din sa may taas para mas tumibay itong ginagawa nating balag mga kaagom. Bali, itong ginagamit kong tansi mga kaagom ay ito yung sobra nung gumawa ako ng balag ng tanim kong ampalaya. Medyo mahaba-haba yun kaya ayan, may nagamit pa ako dito sa paggawa ko ng balag ng tanim kong sitaw. Bali, sa paggagawa ko ng balag ng sitaw mga kaagom ay 1 tansay pahiga dito sa may baba at 2 tansay pahiga dito sa may taas. Bawat patayong tansay mga kaagom ay tinapat ko nga lang dito sa bawat punla para nang sa ganun ay may pag-akyatan itong mga baging ng tanim nating sitaw. Tapos dito sa taas sila magpaparami ng baging at dito na rin sila mamumunga. Binilis-bilisan ko na nga lang dyan yung galaw mga kaagom dahil sa simoy ng hangin ay nagbabadyan na naman ang malakas na ulan. Kaya ayan, medyo natataranta na ako sa paglalagay ng balag nitong tanim kong sitaw. Medyo malalaki na rin itong tanim kong sitaw mga kaagom kaya tiyak na sa mga susunod na araw ay lalagyan ko na rin ito ng abono para nang sa ganun ay yumabong pa. Nang matapos na ako dyan mga kaagom ay hindi na rin ako masyadong nagtagal pa at umuwi na ako. Yun lang for today's video. Thank you for watching!